starts with the lesson you learned today. Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICAC Kuwait, and ngayon kasama ko ang isa sa mga estudyante namin dito sa ICAA na nakatapos na sa course ngayon. Sir, pakilala ka po sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Hello po sa inyo lahat. Good afternoon. Ako nga pala si Dante Venus, 43 years old. 9 years na rito sa Kuwait. Yes. Bilang isang OFW. Yes, ayan. Sir, bali sa 9 years mo dito sa Kuwait po, bakit mo siya naisipan na Diploma in Health and Social Care yung ipapa-enroll po ninyo? Mas okay kasi ang diploma para may hawak ang diploma talaga. Diba? Mahirap kasi yung ibang tapos sa course na to, health and social care is mas malawak ang mapupuntahan. Yes. Hindi lang dito sa Kuwait. Yes. O kasi napaka-broad din ng topic ng Diploma in Health and Social Care kasi hindi lang siya nakafocus bilang isang caregiver, kundi ang dami pang option na pwede mong pag-applyan. And sa term din na Diploma in Health and Social Care, and after the course, yung magiging work mo is caregiver, nursing assistant, nursing aid, or healthcare assistant. Alam naman natin sa mga field na to is napaka-in-demand talaga ng posisyon na to or trabaho. Hindi man talaga siya. Yes. Kahit saan. Sir, paano yung experience mo bilang estudyante? Sir, kasi syempre may work ka dito sa Kuwait na kailangan mo din i-priority at the same time nag-aaral ka. Paano mo siya na-handle po? Kailangan mo lang ng disiplina sa sarili, yung hatiin mo yung oras. Kailangan, pag may pasok ka, pumasok ka. Pag may trabaho naman, i-give mo lang, kontrolado mo yung oras mo. Yes. Kailangan sa pag-aaral, focus ka lang talaga. Yes. So, kailangan mo lang talaga na time management. Time management. Oo. So, kailangan mong i-manage yung oras ng pag-aaral at the same time yung sa trabaho mo. Kasi dito naman is once a week lang naman din yung klase natin. And then, paano pa sir sinuportahan ni Sir Mark Kevin, ng instructor niyo po, para matapos mo yung course po? Sa Sir Mark Kevin, the best teacher yan. Wala akong masabi. Focus yan. Tutulungan ka niya kung anong kailangan niya itulong. Pag may kailangan kang gawin sa module mo, sa assignment mo, susuportahan ka niyan. I-guide ka niya hanggang sa matapos yan. Until now, ginid niya ako. Yes, thank you so much for that wonderful feedback talaga kay Sir Mark Kevin, no? And yun sir, bali ano iba yung mga skills, mga lessons na na-learn mo during sa course po, sa pag-aaral niyo dito sa ICAC? Madami naman. BMI, natutunan ko din yan, lahat. Yung mga pagtitest ng mga blood pressure. Yes, blood sugar. Saka yung crutches, natutunan ko din yan din. Paghanda ng mga pasyente, no? Tamang Tinuro sa amin. Yes. Kasi minsan kasi, okay, alam na natin paano natin bubuhatin yung pasyente. Pero may mga tamang ways or proper way talaga doon kung paano mo siya buhatin na hindi ka rin maapektuhan kasi syempre ang bigat ng tao. Hindi siya, kasi iba-iba yung weight natin. Kumbaga hindi siya isang weight lang yung hinahandle natin, di ba? So, iba-iba yung pasyente, iba-iba yung ugali, iba-iba yung pag-ano natin, mai-encounter natin sa kanila. Ayan. So, sir, bali, paano mo siya na kasi, di ba, bilang isang OFW, no, hindi naman talaga natin maiwasan na minsan may mga problema na dumating. So, kung may challenges, sir, na dumating during sa pag-aaral mo, kung meron man, paano mo siya na-overcome po? At ano yung challenges na po? Nalalampas naman ng bawat problema o challenges. Tulad na, hindi naman maiwasan yung financial. Siyempre, kailangan financial. Kailangan maging stable din. Maibigay mo yung pangangailangan ng school. Kasi yun yung number one talaga. Financial talaga. Time. Second one, time. Kailangan yung oras mo talaga ma-supporta. Ayan, so, yun, kasi bilang isang OFW, ang dami nating work, and then, may priority din tayo sa Pilipinas, sa pamilya natin. So, kumbaga yung time talaga natin, minamanage talaga natin siya ng maayos. Hindi natin yan maiiwasan na, kasi syempre nagsusuporta tayo. No? So, ano yung magiging advice mo, sir, sa lahat ng mga nanonood sa atin, lalo na sa mga kapwa natin OFW, na meron ding pangarap na yun, matupad na yung pangarap nila na makapagtapos ng pag-aaral po? Advice ko lang sa mga nanonood ngayon, sa live na to,
try nyo mag-aral hanggat may panahon kayo, may oras, nandito kayo sa abroad. Try nyo mag-inquire, mag-enroll. Maraming courses. Pero mas okay ang health and care, social. Because hindi lang dito sa Kuwait yan, pwede kayo pumunta ng Europe, ng ibang bansa pa. Yes. Kasi napaka-in-demand ng trabaho nito. Yes. And of course, internationally recognized yung diploma na ma-receive nila. Ayan, so thank you so much, Sir Dandy, sa pagpa-unlock dito sa ating interview. Ayan, so live na live po tayo dito sa ICD Kuwait office po, no? Ayan, so para sa lahat ng mga kababayan natin, ayan, tulad ni Sir Dandy po, 9 years na siya dito sa Kuwait na nagtatrabaho bilang isang OFW, and ngayon nakapagtapos na siya sa course niya dito sa Diploma in Health and Social Care. Ayan, so walang imposible kung tayo is determinado po, no, na makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng additional qualification, lalo na kung tayo is nag-look forward na makapagtrabaho sa bansang Canada, UK, Netherlands, kasi doon talaga ng mga bansa na yun is napaka-in-demand ng caregivers. Ayan, so, kung interesado po tayo, message lang po kayo sa aming WhatsApp number +96599302850. Muli, ako si Ms. Richelle, and kasama ko si Sir Dante, ang nagsasabing ICC, your partner in success. Thank you. Thank you, guys! Bye-bye.